kaninyo. Kinugtugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya, isay-say sa duha ka tao ang nahitabo dito sa dalan. Sa pagkagabi nga ngadtong Domingguhan, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa luwa o gitrangkahan nila ang tultahan. Pinahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudeo. Unya mitungha si Jesus. Sa taliwanag nila og mingon, mainyo unta ang kalinaw. Kumain siya makasulti niini, iyang gipakita kanina ang iyang mga kamot o ang iyang tiil, iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya sa Jesus mingon kanina pag-usap, mainyo unta ang kalinaw. Iyon ang ipadala ko sa amahan, ako usab nagpadala kanina. Gisulti niya kini o kunya gihuipan niya. Sila og giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala, dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas, kagyan lang kaduha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala ang uban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busang isuginlan siya sa ubang mga tinun-an. Nakita namo ang Ginoo. Si Tomas mingon kanila, gawas ko'y makita ko ang katapion ng akong tudlo sa ilagian sa mga lansa. Diya sa iyang kamot, o mahikap ko ang samad sa iyang kilid, di ako matuo. Uban mo labayan sa kasimana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa luwa. O nahiuban ka rin na si Tomas, gitrangkahan ng mga tultahan, apan mitungha si Jesus, umibarog sa taliwanag nila umingon. Mainyo unta ang kalinaw. Unya mingon siya kang Tomas, tanawa ang akong kamot o hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo o ayaw na pagtuhad-tuhan. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko o Diyos. Unya mingon sa Jesus kaniya, nituo ka ba tugod kay nakikita ka kanako? Bulahan ka itong mutuo, bisan wala kang kakita kanako. Kung daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus, sinaksihan siyang mga tinun-an. Kung wala may sulat nining basahuna. Apan gisulat kini aron pamumutuo nga si Jesus maong Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa mga pagtuo na makabatun ka mo o pinamuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Happy Easter na tatanan. Karong adlaw, gisaulog nato ang pagkabanhaw sa atong manunubos. Kung dunay misteryo sa kasakit, dun ako'y misteryo sa himay. Masa to? Kung dunay misteryo sa kasakit, dun naman ko'y misteryo sa himay. Una nga, grabe ang kasakitan sa itong Ginoo sulod sa pilang adlaw. O, namatay siya. O katong kamatayon ni Jesus, kati ang kasakit, dili maoy katapusan. Luyo sa kasakit, adunay misteryo sa himaya. Kung mo na ni unang misteryo sa himaya, mao ang pagkabanhaw sa ato Ginoo. So, yung mga anghel na to, mukanta ni sila umiyan. O matumpa sa mga visionary, di ba mo? Sa kada misa, ang simbahan na puno sa mga anghel. Una nga, kung di mo musimba, ang inyong anghel musimba man,
Munang luoy ito mga di manimba. Ang ilang mga anghel, ni adin uban nato or nabiyaan. Munang sampitan din nato ito mga anghel. Diba, kung kabanhaon ng Jesus, ang unang nagpahibalo nila ang anghel. Wala na ang inyong ipangita. Yan, diba kung pagkakita nila sa anghel, ito yung hayagan. Ang mga sundalo na nagbantay sa ato Ginoo. Mura silang patay, itikig. Nakita nila ang himaya sa mga anghel. Himaya ito sa mga anghel, ha? Ang presensya ito sa mga anghel ilang nakita. Una na ang mga Maria, sila kasamot, silang gibate. Kaya nakita nila ang presensya sa mga anghel. Di nila ikatan, di mo lang nidaagan sila. Padung sa mga apostles, pagbalita na banhaw. Kung kita pa siguro ito si Maria Magdalena, o mga Maria, nakasaksi sa unang pagkabanhaw ni Kristo, nidagan sila. Doon pasabot, nagdali sila. Yan ang nagdali sila, dili nila masabtan ang kalipay na itang ipati. Kaya nabanhaw na ato Ginoo. Kung sa mga matod pa sa mga Pariseo, ilang ipanabi na ikawat ang lawas ko ng Jesus sa mga tinunan o ipanabi nila na nabanhaw si Jesus. Kung sa may pruiba na nabanhaw si Jesus, kung tinuod, galit nabanhaw si Jesus, kawang atong pag-anhi dinhi ng adlaw, kawang atong selebrasyon kung wag pa mabanhaw si Jesus. Usa sa mga ligon kay pruiba na nabanhaw si Jesus, nagpakamatay ang mga apostoles. Wag na sila mahadlok. Si Pedro matalawan kanayo. Diba, Pedro? Okay na, oy. Kapila namakag si Pedro. Gidinay. Kapila gidinay si Kristo ni Pedro. Tulo. Kung wag mo nasayod, alam sa atong kasayuran, si Pedro, nagpakamatay. Wag na siya mo dinay sa Ginoo. Diba mo sa klaseng kamatayon niya nadangatan ni Pedro na talawan kayo, naisog siya. Nanong naman siya mahadlok na patiyang siya. Nanong naman siya mahadlok. Ilansang na siya sa krus. Unang minutong iyang berdugo, ilansang kanamo sa krus. Umingon siya, walay problema. Ayaw ko ninyo isama ni Kristo. Diba? Ang anak sa Kristo. Kung nakabantay mo, ang lingkuranan sa Papa na baliktad ang cross. Ang uban po mga satanic cross, baliktad, di ba? Pero, mingon ang uban niya, satanista din sa Papa, kaya ang lingkuranan na baliktad na ang cross. Hindi, muna yung gitawag, St. Peter's Cross. Ningon si San Pedro, isog na kayo. Yun siya na, ayaw ko isama ni Kristo, ibalik ko. Kinahanglan ang aking ulo na sa ubos. Jadi ko ang ganyan, kailansang sama ni Kristo. Kinahanglan ang aking paglansang, ang aking ulo na sa ubos. O ang aking mga tiil at tuwa sa taas. No? Kung ay St. Peter's Cross. Grabe, no? Iyang di ba? Imagine ka imong dugo mo naog na sa imong ulo. No? Di basta-basta ang kasakit ni Pedro. Nganong isog naman si Pedro? Di ba? Sa ating Ebanghelyo, nanrangka man sila sa nanrangka sila pultahan. Handlok sila sa kadagpuan sa mga horde. Sa dihan nakita nila personal si Kristo. Siya din na istorya nila si Kristo. Sa dihan nag-uban sila kapon ni Kristo human siya nabanhaw.
mao ni nakausap sa mga apostoles. Gikas pagkatalawan, nahimo sila iso. At bakbakan ang mga apostoles. Unsay rason pinagpalayo ni ini, nabanhaw na ang atong Ginoo. Tanang kasakit na to, bilil mo na. Doon na infinite value. Nga naman, tinuod, nga doon na kinabuhi, luyo, niini, kinabuhi. Unang misteryo sa himaya, mao ang pagkabanhaw ni Kristo. Ikaduhang misteryo sa himaya, ang susunod, ang pagsaka ni Kristo ngadto sa langit, nakita sa iyang mga tinunan. Wow! Unang mga tinunan, nag-awas-awas ang ilang kalipay, darong adlaw. Nakalimtan na nila ang skandalo ni Kristo sa cross. Nakalimtan na nila ang rejection ni Kristo sa mga Pariseo. Ngayon man napunting ang ilang mga mata sa misteryo sa himay. Doon na ba kay kasakit na doon na ba kay kahulanan daw? Doon na ba kay mga panghupaw daw? Tutok sa misteryo sa himaya ni Kristo. Kaya po sa paglaro, kung doon ay misteryo sa kasakit, andun na sa misteryo sa himaya. Muna nga, nidugli ang kaisog sa mga apostoles. O ginamot ko nga sama ni Maria Magdalena, magdagan kita sa pagpaambit sa kamaturan sa atong pagtuo. Si Muhammad namatay, nabanhawa. Ito ba? Si Muhammad namatay, nabanhawa. Hangtod karon. Si Buddha namatay, nabanhawa. Si Confucius namatay, nabanhawa. O kining Kristo nga nabanhaw, dili ni siya mythical Messiah. So, ano mythical? It only exists in the mind, but not in reality. Kining pagkabanhaw ni Kristo dili ni historical kin. Ano sa ning pagkabanhaw ni Kristo? Historical. Ano sa manang mythical? Sama ni Batman. Doon na bagoy tinuod Batman ang lupad-lupad na sila. Doon na may abat, di Batman. Doon may mga tikbala, tinuod ang mga aswang. Tinuod ng mga, mas tinuod pa ng aswang kaysa kay Batman. One time na yun kung nagpa-exercise ako, Pader, ipaktakdan ko ang wak-wak. Maistra, taga-sugbo. Mag-upag ko sa exercise, tinuod ba ni wak-wak? So, pag exercise namo ko ang exuna, niingon mo na yawa, wak! 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 Nagiging na ito siya. Lapas na na po ang exercise. Napo ka mga wak-wak. Satan is real. Satan is a spiritual reality. Baliktad. Kung sa may mga mythical na mga sikat na Superman. Sabi, Superman. Si Superman, it only exists in the mind. Asa exists si Superman? Only in the mind, but not in reality. Pero kining pagkabanhaw ni Kristo, historical, hindi siya mythical. It exists in the mind of the apostles and also exists in the reality, exists in the here and now. Unang nalipon pag-ayo ang mga apostoles, ang mga Maria, higdagan, ano man, dili masabot. Ayaw kita karon ang mga moderno na Maria, no? Dili kita kapuyan sa pagpapalagay
ambit ni ini realidad gawa sa uman nga nabanhaw ang ato Ginoo. Unsay prueba nga tinuod nga nabanhaw ang ato Ginoo? The complete change of the disposition of the apostles. Tanawan sila karon perti ng lipunan, bisan pagpatyon, bisan pagpresugod, dili na sila mahadlok. Nanuman, duna na sila assurance nga dunay kinabuhi, luyo ni ini kinabuhi. Tanaw mga martir, nga kita karon hadlok ta. Bisa gamay ra istorya, no? Nga puti tag itlog. Nga kusog ra makita mo kanta sa bayan Magiliw, nang mamatay nang dahil sa'yo. Nahulunan na may threat ninyo, ayaw ko i-appreciate siya. Kung atong palawaman kining atong celebration karon, ningon si Saint, inutilisod ni Saint John Chrysostom. Ningon siya sa homily on Easter Sunday, let no one fear death. Dili na kahadlukan ang kamatayan. For the Savior's death has set us free. Nang kamatayon sa tumanluwas, naghatag ka na itong kagawasan. He has destroyed it by enduring it. Christ is risen and life reigns. Sabi sa'yo ka, iyan ang ibuntog ang kamatayon. Pinaagi sa pagakos niini. Nabanhaw na si Kristo o ang kinabuhi naghari. Unang, masabta na itong ingon sa mga apostoles ni Kristo, ang Diyos, tili Diyos sa mga patay. Diyos siya sa mga buhi. Amen. Wala din na, matupan niya, dili na kahadlukan ng kamatayan. No? One time din sa kapalag, di mo lang pader, di mo magigihang mga politikos, balin siya pader. Yung patsyon niya ka pader. Ay mo kaguon. Siguro alam di mabanhaw. No? Dili na kita. Kung panamitan mahadlok patas kamatayon, wak ta mo tuos pagkabanhaw ni Kristo. Kung nagkaroon November, doon na ay ba po lang tamuha? Sa mga umaybaw, doon na 5 ka-leader na priso sa Valencia. Pero November, madugangan na. Takalila na po. Uy. Doon na pa'y duha na priso po nun. O, batay lang mo kay kung di nato may prisubo ni mga tawanan, dili ni manisyon. Ang unang mapriso ang mga leader man. Gawas lang, kung mingon siya, gisugo kong mayor, gisugo kong kagawan. Dili siya mapriso. Pero di siya mutukas tinuod, ang leader sa mga politiko, mo'y mapriso. Unahon na to ang lila. Kung patyo ninyo sa pagdadarwin, walang problema. Mabanhaw mo na eh. Let us not feel death. Napanhaw na ang ato Ginoo. Ningon ko ang pare, Father, delikado imong kinabuhi, anak. 41 anyos na. 41 years old na sa Father Darwin. Si Kristo 33 na. Nilapas na na eh. Iasa pa man yung sobra. Oy, di na tamahadlok sa kamatayon para sa kaugmaon sa atong nasod. Amen. Di na tamangaway. Ang mga politiko dito sa Valencia, ikaw mo, ang administrasyon, ang oposisyon, ang independent, giadto na ako sila tagsa-tagsa. Ako silang ingnan. Eleksyon naman. Di ko kapugo mamamalit mo sa inyong boto. Pero kuman sa eleksyon, kung dunay mo tindo, pahilan ka mong kaso. Papanalo, 5 na kaligan nila na piso o pila ang ilang
bayad sa bail, temporary release. Kaya karong April, na sa korte, people of the Philippines against the political leader. Wag ko'y gastos abogado kay fiskal ang muatubang. Ang inyong contrast, mga leader, paminaw mo, ang inyong kontra karong November, sa eleksyon, November 2, people of the Philippines, not Father Darwin. Inyong gibudhian ang atong lungsod. Inyong gibudhian ang atong lungsod. Pag mata na mo, pinabanaw na ang atong Ginoo. Amen? Pila ang ilang temporary bill o release? More than 200,000 pesos. Kung mudaog ka sa kaso, kay lipod man kay witness, mapriso yung 5 kaliter, madugangan pagduha. Kaya dito ni sila tanan ron. O madugangan na karong November, katong mahimong leader sa mga kapitan. Uy, wag ko magtiaw, wag ko mahadlok kinapanhaw na ang akong Kristo. Uy, ang atong utak, magmatay na ka katawan sa Diyos. Ang atong utak sa Pilipinas, 19 trillion pesos. Luoy na kayong Pilipinas. Tanus aman ni mahunong lang ni kung kitang katawan sa Diyos, mutindog, di mangaway. Nganong imo nang gibuhat, Father, I love my God. I love the people of God. Amen. Dagang suko na Bos Valencia, suko, ano? Para nis inyong apo, para nis inyong mga anak, ang atong gihimo. I-chat na ko si Bishop Sako, Bishop-elect, Father Darwin, handa mo na nato ang tanang governmental groups para sa anti-vote by Bishop-elect Sako. Kung nagkatawan sa Diyos na yung mga anghel ganyan, para rin sa inyong mga anak. Dawata karong November ang kwartas. Sabi na mo, dawata o lutindog kita o kitang tanan, dili lang si Father Darwin ang mutindog bahit against the enemy. Kung kita tanan mutindog, tarong na kapitan. Dagang ang tarong na kapitan, lutugli ilang katarong kung nidaog sila, dili tungkol sa kwarta. Amen! Nabanhaw na ang atong Ginoo. Ayaw na mo kahadlok sa kamatayon. Huwag kumalukin sana ni ini. Kauban na ko ang Diyos sa mga Diyos. Hari sa mga hari. Ginoo sa mga Ginoo. Dahil mga pare, ginoo na ko. Undangan na pa rin. Idelikado yung kinabuhi. Arikas likod pa dyan. Arikas likod sa mga tao. Di ka magpaatubangan. Ako sa ina, dala magas likod pa dyan. Arikas atubangan. Nadlok ka rin ako sa atubangan, samot ang magpalikod-likod po ka. Mga amahan magkakita, yan ako mag-ipa. Delikado ang atong mga anak. Kamu ang mga anak. Isip inyong amahan, mag-una ko ninyo, dili ko dito sa likod. Ako'y unang mamatay, unang mo. Amen? Si Kristo unang ipatay, hindi si Pedro. Ang magtutudlo may unang ipatay. Unang magpakamang o katapusan. Di na kailangan tadlo ka na kamatay. Na naman, gibuntog na ni Kristo ang kamatayan. Pinaagi sa paggamit sa la sa kamatayan. Di ba mo? Ang la sa kamatayan iyang gigamit ang mabuntog ang kalangin. Nasaktan niya? Unsa ba din? Gigamit ni Kristo ang la sa kamatayan aron mabuntog ang kala ni yes. Aron masabtan ninyo ba ang kamong kanaluhiya? Ang akong angkol, itos Carmen Buhol, ipa ako King Cobra. Nawad-an siya panimuot, unconscious, nawad-an siya kusog. Gidahan siya ayon sa provincial hospital. Ngayon ang doktor, sus, nalate ng pila ka minuto. Patay na ni atong pasyente. May ganit kayo doon ay anti-venom. Injikan din siya anti-venom.
Human sa injeksyon, nibalik iyang kusog, nibalik iyang kaabtik, nibalik ang iyang consciousness. Unsay kambal, anti-venom. Pero yun na pa, diin mandikan ang anti-venom. Ikat na po sa la sa kubra. Ang la sa kubra, gigamit aron pagbuntog sa ilang kalan. Muna na akong angkol karon, buhi hantod karon. In like manner, ang kala sa kamatayon, mora po'y gigamit ni Kristo aron mabuntog ang kala ni Eve. Kaysa tulog ka adlaw, si Kristo na banhaw, nabuntog niya. Ang la sa kamatayon, gamit ang kala ni Eve. Unang dili na la ang kamatayon. Amen. Dili na kinahanglan kahadlukan ang kamatayon. I-chat ako witness, Father, gifailan ko sa mga naku kapolitiko, gikas mayor hangtod sa pinakaubos na kagawad. Father, gifailan of 5 counts for perjury. No. Father, mapriso na makuini. Nag-uul din akong witness. Kaguol, ubalanta ka sa prisuhan. Kitang duha magpapriso. Unya, netong March 24, wala pa kong abot, pa kong taas. Sa kayo kong aeroplano, gusto na kong tambong sa first hearing, sa 5 counts sa mga politiko, mapinangga kaya ako, against ato witness. 5 counts perjury. Naku ka politiko, di ba sa basta? Ikas mayor hatos ubos. When you find sa atong witness 5 counts perjury. Di ba mga itong March 24, why nitong habisang usa ka politiko? Dahil man, dili magamit nilang term perjury. Dahil man, doon na tayo ebidensya bugat basta ng bugat. At ang pagpagan ang ligaw. 5, ganito na ba? 5 na ka political leader, kung kining political leader mo, sulting is tinuod, kining tagko, may atong makuha. Pero di man dyan makuha, kaya bayad ka na eh. Bayad na dito 200,000. Pero balik ko na ko, ako na hinimo, tungod kay nahigugma ko sa Diyos. Ako na hinimo, kay nahigugma ko sa ato naso. Not because of hatred. Not because of revenge, but because of love. Mercy without justice, it will lead us to abuse. Feel tayo, mercy, 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 mercy. Pag pinasayloay ka dyan, pag pinasayloay, hindi mo pag pinasayloan ay ideologiya to protect your abuse. Kung mercy, mercy lang ginawa, wala doon na may imperno. Wag na ang tayo imperno katawhan sa Diyos. Wala tayo purgatorio. Langit o langit ronda. Tungkol kay Ginoo, mercy and justice. Mercy without justice is abuse. Justice without mercy is dictatorship. Muna balance, mercy and justice. Madisiplina ang tanan. Unang hangiyo ko ninyo, kung sa parang Marso na no? Kapit na ba? April April naman dero, no? Hangiyo ko ninyo, please, ayaw na mo pag-leader sa politiko. Kaya kung ka na inyong higaan, murimit, hindi atong center karon, mahimo na siya office. Sa tanan, dawatan lang ninyo ang partas. Kung na siya matag dawatan, kung na i-activate ninyo ang CCTV, kaya dito na sila priso, dinalikunan. Ayun lang yung videohin kay di man na ebidensya, dinaligo ebidensya. Ang CCTV ninyo, maoy, kuhan yun, likon kayo. Ang CCTV ninyo, inigdawat ninyo, ipa-play ang CCTV. Unya, ihatag na ko tanan, kay kuyugan tamo, paila na itong kaso, una ang mga leader sa politiko. Kung magtiaw ha, ato na nang ibuhat. Dahil man kulitin na ito buhaton, na ay balakot, pero
buhay ito. Tinoon dili. Unya malipay ng mga politiko ini, wala ko'y gasto. Advantage kay mga politiko ini, yung may gasto. Relax na kayo mo. Nindot inyong tuog panahon sa eleksyon. Yan naman, huwag na may kinamanan. Pero pagkama ko, ini ko nagtagot. Siguro alam, ang inyong idaan, dili mo report na ko. Pero kung report na ko, magkita ta sa husgada. Ang una na kong ipailan, pinaka-close na ko na politiko. Paminaw, sabot na kita close. Yati ka padadawin, mo kong ipailan kaso, kakauban tas hulilan. Kauban tas Marian, Beltrames. Ako'y personal kaso ko, yung kaimigo ko. Dili ni amiguhan. Kinahanglan. Ipatibabaw na itong justisya, nabaw sa itong panagano. Nang reminder na ako, ako maghandlo. Reminder na ako. O niyang ganahan, usahan po katuloy ng preso ka. 1 year naman po. Kung ganahan di ka mga siya, yan nasakpan yung pagdadalo nilo. Yung nagkailan, ay mo tapat. Wak kay bawa na konbensa ng pagdadalo yan. Unya, misan lang 1/4 ang convince na to sa lila, mausap na to ang political system din sa lila. Mawa na ang family dynasty. Kumunay hinungdan sa korupsyon sa tibok Pilipinas. Amen. Dahil naman ako tinanawan ako. Bahala. Paliw-palido, atong ipadayag ang atong pagtuo. Duman kita sa pag-ingon, nag-atuo kami sa usa ka Diyos, ang amahan, magalagam sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, kung sa tanan nga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugto na sa Diyos, sa amahan, sa wala pa'y katigan. Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag. Matuod ni Diyos ikan sa Diyos nga matuod. Ganak dili binuhat. Kung sa kakinaiya sa amahan, pinaagi ka niya na nahimo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao, ug alam sa itong kaluwasan, may kanaog sa gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya ng lawas, gikan ni Maria nga ulay, nahimong tao. Tungod kinato ginansang siya sa krus sa suko ni Poncio Pilato. Nag-antos siya na matay o gilubong. Sa katalong adlaw na banhaw siya. Aron matumay ng kasulatan. Misakay siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa bahay. Mubalik sa mga mayawon ng paghukom sa mabuhi o sa mga pinatay. O ang iyang ginghalian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo. Ang ginong maghahatag sa kinabuhi. Nalikan siya sa mahayod sa anak, gingdungan sa mahayod sa anak, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usara, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunya, anang sa kapasailuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa pagkinatay, o sa kinabuhi sa maabot niya kalimitan. Amen. Pag-ampok sa katawhan, nininadlaw na nabanhaw ang atong Ginoong Jesucristo. Di sa ulog na ito ang iyang bagong kinabuhi. Ug ang bagong kinabuhi na iyang gihalal